Maze TV. Sa paningin ni Andrea, ay tila ba lumiliit ang napakalaking bulwagang kinaroroonan nila at unti-unti nagdidilim ang buong paligid. Humugot siya ng malalim na hininga. Sinikap niyang magpakatatag sa kabila ng labis na kabiguang nadarama. Gusto niyang maiyak sa sakit nang biglang humiwa sa puso niya. Tuluyan nang nawala at tuluyan nang mawawala si Dominic sa kanya. Tuluyan nang gumuho ang lahat ng mga pangarap niya para sa kanilang dalawa. Subalit hindi niya gustong mapahiya sa harap nito. Kaya lihim niyang kinurot ang kaliwang braso niya upang pigilan ang luhang nag-aambang tumulo mula sa mga mata niya. Ngumiti siya. Ano ka ba? Hindi ako galit. Actually masaya ako dahil finally natagpuan mo na yung babaeng makakasama mo habang buhay. At natutuwa rin ako na kahit ako ang pinaka-purwisyo mong best friend, gusto mo pa rin ako makasama sa mga sandaling ganito. At gusto kong makawitness ako ng mga bagay na simula mangyayari sa buhay mo. Lumapad ang ngiti niya as silently congratulated herself na naideliver niya ang lintana niya sa paraan na gusto niyang makita si Dominic. I wish you all the best, my best friend. Hindi niya alam kung bakit tila may bahid ng lungkot ang ngiting pinakawala ni Dominic. Naisip din ba nito na hindi nakatulad ng dati ang samahan nila sa sandaling magpakasal ito kay Sarah? Thank you. Thank you, sweetheart. Nakaplaster na ang ngiti sa mga labi niya. Ang totoo ay wala na siyang maisip na sasabihin pa. Si Dominic ay panay naman ang sulyap sa relo nito. 15 minutes na. Late na siya. Ha? Siguro na traffic lang. Hindi niya alam kung bakit kailangang pangatwiranan niya ang pag-atraso ni Sarah. Gayong sa likuran ng isip niya ay umaasam siyang laglatin na bigla. O sana'y dapuan siya na kung anumang sakit sa mismong pagkakataong iyon upang may dahilan siyang umuwi na sa gayon ay wala na siya roon pagdating ni Sarah. Mahilo o sumakit kaya ang tiyan. Pero ang lahat ng iyon ay hindi nangyari. And she couldn't pretend. It would be too obvious. Besides, may hangganan ang husay niya sa pag-arte. Maya-maya ay napalitan ng kaninang awitin. Isang babaeng crooner ang umakyat sa entablado at nagsimulang tumugtog ng quartet. Isang lumang awitin iyon ang pumailang lang sa paligid. Hindi alam ni Andrea kung sinadyang awitin iyon para sa kanya. Ang bawat liriko ng awiting iyon ay ang mismong nilalaman ng puso niya na gusto niyang iparating kay Dominic sa mga sandaling iyon. Pinagmasdan niya si Dominic na nakatinging nilingon ang umaawit. Hinawakan niya ang braso nito. Lumingon ito sa kanya at nagtatano ang mga mata. Crazy and foolish it may seem, but she suddenly realized she had to tell him. Ipinaglaban niya ito ng mga nakarelasyon nito sa nakalipas na mga taon ng buhay niya sa paraang alam niya. And she couldn't just let him go without knowing him that she loved him not as a friend but as a woman to man. Kahit magmukha pa siyang katawa-tawa sa paningin nito o kundi kaya kaawa-awa. Well, magiging kaawa-awa lang siya kung magpapaawa siya. But she would let him know her feelings for him with grace and dignity. Mayroon man o walang magagawa ang pagtatapat niya, at least she wouldn't keep wondering all her life what would have happened
if she had told Dominic that she loved him. Sandaling huminto sa pagpintig ang puso niya. Nakatitig sa kanya si Dominic, nakangiti habang naghihintay na sasabihin niya. Bumuka ang bibig niya. Dominic? Hindi na natuloy ang sasabihin niya nang may magsalita sa likuran nila. Hi, honey. Sorry, I'm late. Halos mapaungol si Andrea sa narinig. Isang pamilyar na boses ang dumating. Lihim siyang napabuga ng hininga sa pagkadismaya. Bakit pinili nito ang dumating sa mismong sandaling iyon? Umangat ang paningin niya sa may likurang bahagi ni Dominic. 4 steps away, naroon si Sarah. Ang sexy at hindi niya may pagkakailang napakagandang si Sarah. At kung hindi niya napigilan ang sarili, ay baka napasinghap siya ng malakas sa nakita niyang suot nito. Kung nagpasilip man siya ng bahagyang cleavage sa suot niya, ay nagmukhang waring abito ng madre ang damit niya kumpara sa suot nito. Nang umikot ito sa kanang bahagi ni Dominic, ay nasulyapan niya ang backless ang damit nito at nakahantad ang buong likod. In fairness, the dress was stunning. Sana lang ay huwag itong mapulmol niya sa lamig sa loob ng restaurant. Kaagad naman tumayo si Dominic at hinalikan ito sa pisngi. Yes, you are late, Han. Anito, at hinila silya para dito. Pero talaga naman ganyan kayo mga babae eh. Duktong nito. I'm sorry. Matagal bago ako pinakawalan ng manager ko. Pagkatapos ay umuwi pa ako sa kondo at nagbihis. Wika nito. Kapag kuwan, ay tumingin ito kay Andrea sa paraang tila ba noon lang siya nito nakita. Oh, hi there, Andrea. Ngumiti si Andrea. Pagkatapos ay dahan-dahan ang paglalakbay ng mga mata nito sa kabuuan niya. At bagyang umangat ang mga kilay nito nang matitigan siya ng gusto sa suot niya. Why you look very womanly? Hindi ko akalain na may disente ka palang damit. Ang lumabas sa bibig nito ay para bang insulto sa kanya. Ngumiti siya. Alam mo, dapat ay ganyan lagi ang suot mo. Umikot ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi totoo. Sa loob nito ang papuri. Nakita na muna niya ang disgusto sa mga mata nito matapos nitong suyurin ng tingin. Magandang damit iha. Patuloy nito na parang nakipag-uusap sa isang batang may bagong damit. Hayaan mo at ire-recommend ko sa iyo ang paborito kong butik ng mga RTW. Puro designer level ang dala nila at ire-recommend din nila sa iyo ang tamang kulay at tabas na babagay sa iyo. Wag na. Afford ko naman yung mga designer labels na sinasabi mo. Tsaka kaya ng budget ko yan. Sabi niya at kumiti ng matamis. Kulang na lang niyang sabihin kahit 10 designer label ay kaya niyang bilhin kung gugustuhin niyang humingi ng pera sa mami niya. Katunayan, 3 taon itong damit na ito. Dagdag niya. Ito yung suot ko nung manalo ako ng Miss College sa probinsya namin. Salamat naman at hindi nagbago ang sukat. 23 pa rin pala ang baywang ko hanggang ngayon. Sadya niyang sabihin ang sukat ng baywang niya dahil kahit ano pang sexy ni Sarah ay natitiyak niyang mas malaki ng 4 na pulgada ang baywang nito sa kanya. At sa iglap na nagpadilim ang mga mata nito ay natiyak niyang totoong hinala niya. Iyan ba talaga ang suot mo nung maging Miss SIC ka, sweetheart? Ani ni Dominic na pinagkatitigan suot niya. Kaya pala pamilyar sa akin. Kapag kuwan ay natawa ito at hinarap si Sarah. Honey, yan yung suot ni Andrea? Ay Dolce? Dolce? Muling lumipad sa damit niya ang mga mata nito.
Oh, must be an imitation. Marami nagkalat sa mga imitasyon ngayon, Dominic. Wag ka nga, honey, sabi Dominic. Original yan. Ako pa nga bumili niyan para sa kanya. Besides, nag-iisang anak si Andrea. Kaya niya magluho kung gugustuhin niya. Oh, umorder ka ba ng champagne? Bulalas ni Sarah na paraang noon lang nito nakita ang bote ng champagne sa mesa. Paraan upang disimuladong ilayo ang salami at sukat ng baywang ang usapan na. Lihim na napangiti si Andrea habang sinasalina ni Dominic ang mga kopeta nila. Well, it's nice to see you again, Andrea. Sabi nito. Dahan-dahan ang ginawa nitong pagsimsim sa wine. I am very glad you joined us tonight. The happiest night of our lives. Nilingan ito si Dominic at masuyong din naman ng palad ang pisngi. And we want to share with you our happiness. Umaasa siyang hindi magkakrak ang mukha niya sa pilit ng ngiting nakaplaster na sa mukha niya. Congratulations na yung dalawa. I wish you all the best. Nantitigan niya si Dominic. Natanto niyang bukal sa loob niya ang sinabi. She really wanted her friend, her only love, to be happy. Salamat, sweetheart. Salamat. Sabi ni Dominic na nakangiti sa kanya. Ilang sandali pa, inilabag ng mga waiter ang inorder nilang pagkain. Manipulado ni Sarah ang usapan. Kung hindi dahil kay Dominic, ay malamang na hindi siya makakasali sa usapan dahil tiniyak ni Sarah na tungkol sa trabaho na sa studio ang topic nila. Kung hindi dahil kay Dominic, ay malamang na wala siyang naisubo na kahit ano. Excuse me pupunta lang ako sa ladies room. Hindi niya kayang tagalan ang eksenang napapanood niya. Habang nakipag-usap sa Sarah, ay panay ang hipo nito kay Dominic. Kahit saan na lang. Sa mukha, sa braso, sa balikat. Pakaramdam niya ay sinisigawan niya sa Sarah. Mamamatay siya sa panibigho at kung hindi siya alis doon ay baka ipagkanulo siya ng damdamin niya. Bago pa makatayo si Dominic para alalayan si Liania ay nakakbang na siya palayo sa mesa nila. Tinanong niya sa nakasalubong na waiter kung nasaan ang ladies room na itinuro naman. Pagkasara niya ang pinto ay matagal na sandaling napasandal siya roon. Natutop niya ang dibdib. Nararamdaman ng palad niya ang mabilis sa pagtibok ng puso. Kung gaano siya katagal na nakasandal doon ay hindi niya alam. Umangatla ang likod niya nang maramdaman ang pagpihit ng seradora mula sa labas. Napakbang siya. Isang maedad na babae ang pumasok. Bahagya na siyang tinapunan ng tingin at dumiretso siya sa mga cubicles doon. Lumakad siya patungo sa counter at binuksan isang gripo sa mga lababong naroroon. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Pero kahit papaano ay natatakpan ng malakas na agos ng tubig mula sa gripo ang mga hikbing hindi niya mapigil. Hinayaan niyang malayong umagos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi pa man dumarating si Sarah. Nang lumabas ang matandang babae sa cubicle, makalipas ay ilang sandali, ay hindi siya tinapunan man lang ng tingin. Sumulyap lang sandali sa malaking salamin bago tuluyang lumabas. Suminghot siya. Sinikap pahupain ang mga luha at tinitigan ang salaming nasa harapan niya. Pinagmasdan niya ang bawat malayang pag-agos sa mga luha mula sa kanyang mga mata. Dominic was obviously completely in love with Sarah. Nagseselo siya. Naiinggit siya kay Sarah. At alam ni Sarah ang damdamin niyang iyon. Kung bulag man at manhit si Dominic, sa damdamin niya ay hindi sa Sarah. May ilang beses yun itong sinulyapan at nginitian. Mabilis siyang dumukot sa first ng Kleenex
upang tuyuin ang mga luha niya nang maalala ang kanyang pangako kay Dominic. Nangako siyang magiging masaya para dito, para sa kanilang dalawa ni Sarah. Pag-aalalahin lang niya si Dominic kapag napunan nitong umiyak siya. Bukod pa sa pagmumukhain lang niyang kawawa ang sarili sa paningin ni Sarah. She would not give Sarah one more reason to gloat even more. Dinukot niya ang eye makeup niya mula sa first niya at muli naglagay ng eyeliner. Pagkatapos ay nagretouch siya ng pulbo at lipstick. Hustong na ipasok niyang muli ang makeup kit sa purse niya ay bumukas ang pinto sa powder room. Gumawi ang mga mata niya sa pumasok. Si Sarah na tumapat sa sink na malapit sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila sa salaming nasa harap nila. She was too glad she had done retouching her eye makeup before Sarah came in. Walang anumang bakas sa mga mata niya na umiyak siya. Sabihin mo nga sa akin, Andrea, bagay ba sa akin? Tanong nito na ang isang kamay ay nakataas. Isang malapad na ngiti ang nasa mga labi. Ibinigay lang sa akin ni Dominic ngayon. Dapat ay hindi ka muna tumayo at nang nakita at narinig mo ang proposal niya. Kumislap ang solitaire na nasa daliri nito na ang bato ay kasing laki ng pamburan lapis na grade 1 pupil, iyong kulay itim. Ibig sabihin, maliban sa kwintas, na marahil ay hindi pa naibibigay ni Dominic dahil kung naibigay na, ay tiyak na makikita niya iyon dito ay may dala ring engagement ring si Dominic. Tila ba isang patalim ang itinaas nito sa ere at pagkatapos ay isinaksak sa puso niya. Maganda Sarah. Halos bulong na lang ang lumabas sa mga salita sa lalamunan niya. Parang gusto uling umumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Sarah. Hindi pa namin nakapag-decide kung kailan yung wedding date. Pero malapit na. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Tulad nga ng sinabi ko kanina, binabati ko kayo. Sana maging maligaya si Dominic sa piling mo. Oh, don't worry about that. Titiyakin ko iyon. Sabi nito. Oh, by the way, there's one thing that Dominic and I would want you to do. Kapag nagawa mo na iyon, ay baka mapagpasyahan ni Dominic ang date ng kasal namin. At sana, maging makatwiran ka naman at gawin ang dapat. Ano ang gusto mo sabihin? Well, ipagtapat mo sa ina mo na hindi kayong totoong mag-asawa ni Dominic, Andrea. Ha? Andrea, pakawalan mo si Dominic sa pakunwaring pagsasama ninyo. Sa pagkakataong iyon, ay wala kahit anino ng ngiti sa mga labi ni Sarah. Ang naroon ay pagkamuhi. Iyon lang inihinti ni Dominic para tuloy na namin pag-usapan ang tungkol sa kasal namin. Hindi agad siya nakasagot. Napahawak siya sa edge ng counter. And of course, paano nga makapagpapakasal ang dalawa kung ang alam ng mami niya ay mag-asawa sila? Kapag kuwan ay nag-angat siya ng paningin dito. Kami ni Dominic dapat na magsabi sa mami ko tungkol sa mga bagay na iyon, Sarah. Wala na sa mga kamay ko ang pagtatapat sa mami ko. Anong ibig mong sabihin? Matalim na tanong nito. Itanong mo kay Dominic ang ibig mong sabihin. Pagkasabi niyon ay tinalikuran niya ito upang lumabas ng comfort room. Subalit biglang nahablot ni Sarah ang braso niya at inaharap siya pabalik. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Andrea. Ang galit na bumalati sa mukha nito ay pilit na nitago ng mahinang tinig. Tanging ang mga mata nito ang nagbabadya sa galit. Tapusin mo ang pagkukunwaring mag-asawa kayo ni Dominic. Bitawan mo nga ako, Sarah. Pinakawalan niya ang braso
Subalit nakabaon doon ng mga daliri nito at napangiwi siya. Alam ko may gusto ka kay Dominic, Andrea. Huwag mo akong gawin tanga. At kung inaakala mong katulad ako ng ibang babae na madali mong napaikot sa mga daliri mo, nagkakamali ka. Hindi mapapasa iyo sa Dominic ano man ang gawin mo dahil wala siyang pagtingin sa iyo maliban sa pagtingin kaibigan. At iyan man ang malapit mo nang maiwan sa pagiging sakim mo. The last sentence really hit hard. At agad ang pag-ahon ng takot na maaaring totoo ang sinasabi nito. Sa pagkakataong iyon ay marahas ang ginawa niya pagbawi sa braso niya at napakawala naman. Yes, Andrea. You are selfish. At titiyakin ko sandaling makasal kami ay tapos na rin urugayan ninyong dalawa. You can't do that. Magkaibigan kami since... Watch me! Putol nito. Ngayon umuwi ka na, Andrea. Utos nito na tila siya katulong. Hindi ko na gustong kasama ka pa namin sa pag-celebrate namin. That was Sarah's parting word before she turned and went out of the ladies' room. Naiwan siya nakatanga roon at nakasunod ang tingin sa pintong nilabasan nito. Ni hindi niya na po ng bagya siyang nanginig kung saan ay hindi niya matiyak. But for certain, Dominic was wrong about his fiancée. She took a deep breath before she came out of the ladies' room. Tiniyak niyang may nakahandang ngiti sa mga labi niya habang lumalakad pabalik sa mesa nila.